What's up guys? This is Toy Friendly Unbox where we feature the hottest toys in the market today. And medyo may iba yung episode natin ngayon because from Toy Friendly, nagiging game friendly naman tayo ngayon because we are about to unbox and review the latest release from Anbernic. This is the Anbernic RG556 portable handheld gaming console, and I can't wait to unbox this and get my hands to play with it. And before anything else, please do like, comment, and subscribe to our channel, and don't forget to hit that notification bell for announcements and future unboxing episodes and other fun stuff. And also, dun sa mga hindi pa nakakala, meron tayong online store, www.facebook.com/toyfriendly. Punta kayo doon, and I'm pretty sure marami kayong magugustuhan, and feel free to order from us. Yung maraming pre-orders doon na mga laruan na makikita. And ito nga, gagawin natin ngayon ay unbox natin, and medyo paglalaroan natin itong Anbernic. Medyo nabudol tayo dito because not only is this the latest release from Anbernic, and nakita ko yung mga review ng iba. Also, this is a retro gaming console. So, lahat ng mga favorite na nilalaro natin ng mga ka-age ko, nandito lahat yun. And I can't wait to show this to you. So, without any further ado, here we go! So guys, eto na nga, bubuksan na natin itong Anbernic RG556. And ito na yung box niya. Diba? Maganda. Simple lang. Tapos ito yung logo niya. And ayan, medyo may siya, effect na parang ang tawag dito. May silver embossed. Hindi mo siya embossed. Slightly embossed sa gilid. Tapos sa likod wala lang. Wala nakalagay. So, ang binili natin guys is transparent blue because yung sa tingin ko yung pinakamagandang version dito. Pero yun, buksan natin. Tingnan natin yung laman. Ayan. So, meron siya nito parang rubbery protector na parang styrofoam stuff. And ito na. Ito na guys. Tingnan natin. Oh, wow! Oh, di ba? Yayamanin. Oh, lupit, no? Transparent blue. Saan ka pa? Di ba? Parang built niya yung no? Parang medyo may pagka-switch. Nintendo Switch, di ba? Pero, ganda. Kita mo yung insides. So, ano pa ba? Laman itong box natin. Tingnan natin. Dito yata yung ibang accessories niya. So, of course, meron siyang manual na maliit. And, I'm guessing charger. And, ito yung SD card. Importante ito. Kasi nandito yung mga games. So, nandito yung mga built-in games na kailangan mo para dito. Yung mga retro games nandito. So, gagawin natin, ipapasok muna natin to dito sa portable gaming console natin, Anbernic RG556. And tsaka tayo makakapaglaro. Okay. Ito siya. Tignan nyo naman. Diba? So guys, nilagay na natin yung SD card. And let's turn it on. Dito. Yun. Anbernic. So, binasa ko yung ibang mga review, and talagang super positive yung review nila dito sa gaming console na to from Anbernic. Ito yung latest release. Wow! Look at that! Tignan nyo naman. Dito pa lang sa screen. Eh. Sobrang linaw. Let's do a rundown of the specs para dito guys kasi importante na malaman natin yung kung ano yung specifications yung pagkakagawa dito sa machine na to. So eto nga, yung binili natin is the transparent blue version. Makikita mo naman ang ganda, may lighting effects pa siya dito sa dalawang analog sticks para, di ba, reminiscent of the classic PlayStation, di ba? May buttons, may analog stick, incorporated na siya, pati itong
D-pad. Yan, sa likod, kita nyo. Ayan, may fan pa. Ayan, dito, Unburnick. May brand. Dito, may credits. Legit, diba? So, dun sa research ko, screen niya is 5.48 inches. Medyo malaki-laki. AMOLED screen. So, 1080p by 1920, kayang-kaya niya. And, papalinaw sa mga games. And, also yung CPU niya, yung Unisoc T820 processor na octa-core. Kaya siya, malupit. Octa-core na siya. And, may RAM siya na 8GB. Internal storage na 128GB. And, of course, Android yung system na ginagamit. Definitely, di ba? Isa sa mga high-tech talaga na gaming console, na portable handheld gaming console. Yung mga review nga, ito nga daw yung the best na retro gaming console. So, of course guys, kahit gaano ka high-tech to, syempre hindi naman siya katulad ng sa mga high-end na gaming consoles like yung Lenovo Legion Go and of course yung Steam Deck. Syempre ito, very affordable to. At the same time, ito yung the best retro gaming handheld daw na sinasabi nila na dun sa price point niya, ito na yung the best. And mukha nga kasi kita nyo naman. So, ito, testingin natin. Dito yung front end, makikita natin. Yan. Ito yung mga included na emulators para dito sa handheld gaming console na to. Of course, simulan natin sa dulo. May NES, Sega Master System. So, may PC emulator din. May CPS1, Sega Genesis, Game Boy, Neo Geo, Super NES, PlayStation 1, Sega Saturn, N64, may main, Dreamcast. Wow! So, bali yung mga na-miss nyo dati, hindi kayo makabili, di ba? Dahil, syempre, ayaw kayo bili basta-basta ng peros mo. Ito, nandito na lahat. Wonders 1, PS2. Ito yung yung highest yata na level na pwede mo laruin dito, PS2. Ayan, lahat. Game Boy Advance, PSP. Test tayo ng game. Punta tayo sa wait Ayan. Pick natin ang PS. Ano? Ito yung mga games ha. PS1 pa lang to guys. Capcom vs SNK, Resident Evil, Tekken 3 of course, Contra, Dragon Ball GT. Ito. Sa PS1 pa lang to ha. Tignan nyo kung gaano karaming games. May Gundam Battle Assault. Lupit. Silent Hill guys. Soul Calibur. Ayan. Yung mga Japanese games din. So, ito yun. Back tayo. Punta naman tayo sa PS2. Tingnan natin yung mga games of good. Yung God of War. God of War, Devil May Cry. Mga favorites all-time favorites. Dito. Tekken Tag Tournament. Crash Bandicoot. Ang dami guys. Sulit na sulit yung bilid nyo dito. Mahilig kayo sa games. Tayo sa NES. Ayan Contra. Oh, ang lupit. Contra. Diba? Testing natin. Oh, memories Oh. Diba? Oh. So, yung mga naglalaro dati dito, diba? Yung sa family computer Ayan, Ayan, Alupit. Ito tayo sa PS1 para makikita natin. Ayan,
Capcom versus SNK. Mga fighting games, favorite natin yun. Malaki tayo din. Yun. Ganda rin guys, mabilis din yung response niya. Hindi ka nalugi dito sa gaming console na to. And at the same time, yung screen resolution, yung sa mga nagdadala rito. Yan. Ang ganda ng graphics. So it brings you back to the simpler times, simpler gaming environment. Ito, mga classic games na nilalaro dati din. Kala mo, expert ako dito. Yeah. Tayo sa God of War. Tingnan natin. Kasi ito yung pinaka high-end gaming system na included dito. PS2. Hanggang PS2 yung kaya nyo. Tingnan natin siya. Ganda ng graphics, eh. Galing din, di ba? Oh. Talagang it brings back memories, no? Gaming memories mo ng 90s. Early 90s. So, pwede nyo rin i-disable tong lights kung nadidistract kayo. And yung mga buttons niya, okay naman. Okay siya, solid. Eh. Hindi siya cheap. Yan. Ganda. Tapos, yan. Ito tayo sa iba naman. Ito tayo sa Tekken. Diba? Maraming favorite yan, Tekken. Naalala ko dati sa office namin, may tournament ng Tekken dati. Usong-uso siya talaga dati. Ayan, no? Diba? Ayan. Testing natin. Smooth eh. Smooth yung buttons. Yung response. Oh. Hindi naman naglalag so far. Okay naman siya. Yun. Ano pa? So, aside from that, guys, ito yung front end niya, no? Pwede nating, halimbawa, mag-load kayo ng games. Pwede kayo mag-load ng games to yung choice nyo na game. And then, kung hindi siya gumagana dito sa front end niya, dito, pwede kayong dumiretso dun sa, dun sa mga emulators na naka-install dito. So, lahat yan nandito. Dami naka-install, oh. And since Android to, I'm pretty sure kaya rin niya yung mga streaming apps. To download nyo lang, pwede kayo manood ng Netflix, Apple, HBO, Amazon, etc. So, ganda nito guys. Pwede mo rin i-cast yan sa TV nyo kung may big screen TV kayo, kung kulangan ready sa screen nito, pwede nyo i-cast sa TV. Yung gano'n guys, sulit yan.
Sulit yan guys. Ito, siguro ang price dito ngayon, nagre-range from 10 to 12. Online, may nakikita akong ganong price. Pero, meron ding nagbebenta ng mahal, mga 14 to 15. Pero, kayo na bahala mag-estimate kung saan nyo gustong bumili. Pero, yun, mga range na 10 to 14. 14K. Pero, sulit naman. Kita nyo naman. Ganda. And it's highly customizable. Pwede kayong maglaro dun sa settings din. Ingat-ingat lang, baka ma-brick nyo yung system. Pero, punta na kayo sa YouTube, maraming mga tutorial doon kung paano nyo mako-customize to fit your gaming style. So there you have it guys. This is our talagang quick review, unboxing and review of the latest release from Anbernic, the Anbernic RG556. And this is talagang one of the best, if not the best, portable handheld, retro handheld gaming console in the market today. Sobrang ganda ng reviews niya. Almost perfect na nga, sabi ng iba. And there you have it guys, that was our quick unboxing and review and play review of the latest release from Anbernic, the RG556. Sobrang sulit to guys, ang ganda nito. Sinasabi sa inyo, bili kayo nito. Hours and hours of fun. And pag bored kayo, pwede nyo, ito, dadalhin nyo sa trip, may trip kayo, out of town, abroad, pag bored kayo, wala kayong magawa. Ito yung dala-dala nyo. Lahat ng games, 1 to sawa na games. Andito, retro. Up to PS2. From family computer siguro, up to PS2. Malalaro nyo. Thanks so much for watching. Please like, comment, subscribe to our channel. Don't forget to hit that notification bell for announcements on future unboxing episodes and other fun stuff. And also, if you want to buy toys and do sa mga pre-orders natin, please do visit our Facebook page, www.facebook.com/toyfriendly. Tignan nyo to guys, ang ganda talaga yun. Anbernic RG556. Pwede pa kayo umorder niyan. And yung pala, hindi ko nasabi yung audio niya. Sobrang lupit din yung audio niya. Hindi niya lang masyadong marinig siguro. Siyempre dapat up close, lalaro kayo. And yung gaming quality talaga ito is the best. One of the best. Thank you so much for watching. I'll see you in the next unboxing episode.